Noong October 18, 2015, isang doktor pediatrician natagpuan na lamang ang kanyang bangkay sa isang septic tank sa bakuran mismo ng kanyang bahay. Wala naman siyang kilalang kaaway o kagalit nito. Pero sa hindi inasahan na trahedya, bigla na lang siya nawala dito. Ano kayang motibo ng salarin na ito bakit tumantong sa pagpaslang nila sa biktima? Ang dalawang salarin na ito ay nakatira mismo sa kanyang bahay. Alamin natin ngayon dito sa ating YouTube channel na Marvick Novel. Paki-like na rin sa ating mga videos at patuloy na pag-subscribe. Sa inyong aking pasasalamat at pagpapahalaga. Sa lugar ng San Mateo, Rizal, kilalang isang Dr. Jesus kumedido bilang isang pediatrician. Sa lahat ng pagkakataon, siya ay maasahan ng mga tao. Kahit anong oras siya tatawagan ng kanyang mga pasyente ay talagang pinupuntahan niya ito. Nanatili siyang profesional sa kanyang trabaho, hindi niya pinahintay ang mga tao sa kanyang klinik. Sa mga nakakilala sa kanya ay ito ang patunay na mga salaysay para sa kanya. Pati na rin mismo sa kanyang mga suking pasyente nito. Kaya hindi na iba ang turing sa kanya ng mga tao. Pero ang lahat na ito ay biglang magbabago sa hindi inasahan na trahedya. Noong October 16, 2015, sa oras ng umagang iyon, marami na mga pasyente sa klinik ni Dr. Jesus kumedido at naghihintay sa kanya. Ang mga pasyente niya ay inabutan ng tanghali sa kahihintay sa kanya. Walang nakaalam kung darating ba si Dr. Kumedido sa oras na iyon. Kaya nisipan nila baka may mga importante lamang pinuntahan ang doktor kaya hindi siya nakapasok sa kaniyang klinik. Sa loob ng klinik, nagkaroon ng reklamo lalo na ang mga senior citizen na naghihintay para ipa-check up ang kanilang mga apo. Ayon sa sekretarya ng klinik na iyon, hindi ito normal na ginagawa ni Dr. Kumedido. Dahilan alam niya kung gaano ka-profesional si Dr. Kumedido. Lalo na kung gaano niya kamahal ang kanyang mga pasyente. Kaya nagtaka rin siya kung bakit hindi nakarating si Dr. Kumedido sa kanyang klinik sa oras na iyon. Hindi man lang siya nagsabi kung papasok ba siya o hindi sa kanyang trabaho. Ilang beses niya rin tinawagan ang kanyang cellphone pero naka-off lang ito. Sa misteryosong hindi pagsipot ni Dr. Kumedido sa kanyang klinik ay nag-alala ang kanyang sekretary nito. Agad siyang pumunta sa police station at ipa-report na missing ang doktor. Kaya ang mga pulis agad pumunta sa bahay ni Dr. Kumedido para alamin kung ano nangyari sa kanya. Pero ang kanyang bahay ay nakalock ito. Hindi na sila nagtakang pumasok dahil wala silang pentulot kahit kaninong kamag-anak ng doktor. Baka masampahan pa sila ng kaso na pumasok sila sa loob ng bahay na walang pentulot. Kaya agad ng kanyang sekretary tinawagan niya ang kapatid nito na sa Cebu. Ipinalam niya ang pangyayari sa pagkawala ng kanyang kapatid na si Dr. Kumedido. Kahit ang kanyang kapatid ay nagtaka kung nasaan na ang doktor. Ang kanyang kapatid ay tinawagan ang cellphone ni Dr. Kumedido pero naka-off talaga ang kanyang phone. Dahil sa sobra niya na pag-alala, mabilis pumunta sa Rizal ang kanyang kapatid mula sa Cebu para alamin ang mga imposible na nangyari sa kanya. Dahilan sa unang pagkakataon, bigla na lamang siya hindi nagpakita o nagparamdam sa kanila. Pagdating ng kanyang kapatid sa Rizal ay agad siya dumiretso sa pinakamalapit na police station para alamin kung ano na ang mga investigasyon tungkol sa pagkawala ng kanyang kapatid. Hanapin sa mga lugar na posible niya pinupuntahan. Pero hindi pa rin nila matagpuan ang doktor. Sa pagkakataon na iyon ay tinangka ng mga pulis pasukin ang bahay ng doktor. Pero sarado pa rin at nakalock ito. Kaya humingi sila ng pentulot sa kanyang kapatid para makapasok sila sa loob ng bahay ng doktor.
Kaya pumayag naman ang kanyang kapatid nito. Noong October 18, 2015, 2 araw matapos nawala ang doktor ay pinasok ng mga pulis ang bahay nito. Tinignan nila at sinuri ang buong bahay. Pero malinis at walang mga bakas na nandoon ang nawawalang doktor. Pagkatapos nilang tingnan ang loob ng bahay ay nagtungo naman sila sa bakuran nito. Pero wala pa rin na bakas na doktor hinahanap nila. Hanggang napansin ng mga pulis ang isang parte na bakura nito. Sa kanilang pag-imbestiga, napansin nila ang puso negro ng bahay. Bagong gawa at simento ito. Nisipan nila sa pagkakataon na iyon ay hindi maganda ang kanilang hinala sa mga pangyayari. Agad sila kumuha ng mga gamit upang mabuksan ang nasabing puso negro. Nakalipas ilang oras, tuluyan nilang inaalis ang takip nito. Doon na nila natagpuan ang isang umalingasaw, malagim na krimen. Pagsilip pa lamang ng mga pulis ay nakita na nila kaagad ang isang bangkay na kabalot pa sa kumot. Mabilis nila inaangat sa puso negro. Inalis nila ang nakatakip na kumot at tumambad sa kanila ang isang bangkay. Si Dr. Comedito ang natagpuan nilang bangkay sa loob ng puso negro. Ang mga kaanak at kaibigan ng doktor labis ang paghihinagpis sa sinapit na kamatayan nito. Lalo na kilala siyang mabait at matulungin. Pero isa lamang ang pinagtaka ng lahat. Ang kanyang mga kamag-anak at kaibigan ng doktor alam nila na meron siyang kasama na 2 binata na taga-Masbate sa kanyang bahay. Ang 2 binata ay nagtrabaho sa kanyang bahay. Sa oras ng pinuntahan ng mga pulis ang bahay ng doktor ay walang iniiwan na bakas ang 2 binata. Dahilan dito, nagkaroon ng hinala ang mga pulis sa kanila. Posibleng sangkot ang 2 binata sa pagpaslang sa biktima. Kaya wala silang sinayang na oras at pinatuloy nila ang pag-imbestiga. Ayon pa sa nakuha nilang mga impormasyon mula sa mga gwardya ng subdivision ay nakita nila umano ang 2 binata. Nagmadaling umalis noong October 16, 2015 sa oras ng 7:00 ng umaga. Kaya naman mas lalong lumakas ang hinala ng mga pulis sa 2 binata. Sa mga impormasyon na iyon, naglunsad sila ng isang operasyon upang tugisin ang 2 salarin sa pagpaslang sa biktima. Kung saan nakipagtulungan sila sa mga kapulisan ng Masbate kung saan nakatira ang 2 salarin. Baka sakaling mahanap nila ang 2 binata. Nakalipas ng ilang araw, sa tulong ng asset ng mga pulis ay natunto nila kaagad ang kinaroroonan ng 2 salarin sa bulubundukin na bahagi ng Masbate. Matapos 2 oras na biyahe sa dagat at 1 oras na lakad sa bundok ay natunto nila ng magkapatid. Pinasok nila at nakita nila ang 2 binata na magkapatid na tulog kasama ang kanilang ina. Nagulat ang kanilang ina sa mga nangyari dahil wala siyang ideya kung bakit pumasok ang mga pulis sa kanilang bahay. Hanggang ipinaliwanag ng mga pulis sa kanya ang krimen na ginawa ng kanyang 2 anak. Pagdating nila sa police station, ito ang salaysay ng 2 binatang magkapatid. Ang 2 salarin na ito ay sina Brian Garanel, 19 taong gulang, at si Christian Garanel, isang minor de edad pa. Ayon sa investigasyon, si Brian ay nakilala ni Dr. Comedito sa pamamagitan na kaibigan niyang foreigner. Ang foreigner nito ay nagpapaaral kay Brian. Kinausap niya ang doktor na kupkupin muna si Brian para makapagtrabaho ito sa kanya habang nag-aaral. Dahil hindi naman gumagastos ang doktor sa tuition ni Brian. Kaya agad niyang tinanggap si Brian para meron siyang kasama sa kanyang bahay. Ilang buwan nakalipas ay tumawag naman ang doktor sa ina ni Brian at kinausap niya. Dahil naghanap pa siya ng isang lalaki na pwede magtrabaho sa kanyang bahay bilang isang caretaker.
Agad naman ang kanyang ina ay inalok ang kababatang kapatid ni Brian na si Christian. Ang kanyang ina ay mabilis nagbinta ng kanilang ari-arian para lamang magkaroon ng pamasahe si Christian patungo sa Maynila. Pagdating niya sa bahay ng doktor, doon na nasaksihan ni Christian ang hindi magandang kalagayan ng kanyang kapatid na si Brian. Isang araw ay tumawag pa umano si Christian sa kanyang ina upang isumbong ang kanyang mga nakita. Sinabi niya sa kanyang ina na awa umano siya sa kanyang kuya na si Brian. Nitiis niya lamang ito para pakisamahan ang doktor. Sa kagustuhan niya makapagtapos ng kanyang pag-aaral. Madalas umano sila pagalitan ng doktor sa hindi malaman na dahilan. Bagamat mabait naman ang doktor sa harapan ng mga tao. Hindi rin sila pinapakain ng maayos sa kabila na nagtrabaho sila sa kanyang bahay. Pero hindi lahat na bagay ang sinumbong ni Christian sa kanyang ina. Dahil meron itong ugali na hindi niya mailabas kahit kanino man. Ayon pa sa binata, matagal niyang kinikimkim na sa loobin laban sa doktor. Kaya sobra at labis ang kanyang galit nito. Dito inamin ni Christian, ilang beses rin sila humingi ng sahod nila para lamang ipadala sa kanilang ina na nangangailangan sa Masbate. Sa halip na bigyan sila ng sahod ay pinapagalitan pa umano sila ng doktor. Dagdag pa dito ay ang naranasan nilang pangmumolestya mula sa doktor. Tuwing gabi, madalas silang ginagapang ng doktor para persahin na gumawa ng malalaswang bagay. Kapalit na maliit na halagang pera para maipadala nila sa kanilang ina. Ang hindi magandang karanasan nila ay nilihim lamang ni Christian. Hanggang naubos ang kanyang pasensya nito. Ayon pa sa kanya, pinag-isipan niya ng mabuti bago gawin ang krimen na iyon sa pagpaslang sa biktima. Isang gabi, nagdesisyon siyang tapusin ang kasamaan ng doktor. Pinasok niya ito sa kanyang kwarto habang natutulog pa. Pinaghampas niya ng tubo sa liig at ulo nito. Nang masigurado niyang wala ng buhay, ang doktor ay binalot niya ito ng kumot. Pagkatapos, tinapon at hinulog sa pusinegro. Ang kanyang tinakpan ng semento. Niyaya niya ang kanyang kuya na si Brian na tumakas sa oras ng umagang iyon. Wala naman daw umano kinalaman ang kanyang kuya sa nangyaring krimen sa pagpaslang niya sa biktima. Tumanggi pa daw ito umalis dahil natatakot siya sa doktor. Pero nakumbinsin niya si Brian nang sabihin niya umalis ang doktor papalabas ng bansa at matatagalan pa ang balik nito. Bumalik ang dalawang magkapatid sa Masbate. Doon na ipinagtapat ni Christian ang kanyang nagawang krimen sa pagpaslang niya sa biktima. Nag-usap naman ang dalawa at pinili nilang itago na lang sa kanilang ina para hindi na ito mag-alala pa. Ilang gamit ng doktor ay dinala nila katulad ng laptop at cellphone bilang kabayaran na sahod na hindi binigay ng doktor sa kanila. Pero hindi nila matakasan ang krimen na kanilang ginawa. Noong October 22, 2015, nahuli rin sila ng pulis, kung saan sila nakulong upang pagbayaran nila ang kasalanan nilang ginawa sa sinapit na kamatayan ng biktima. Maraming salamat sa panonood at patuloy na pag-subscribe at huwag kalimutan mag-like na rin sa ating mga videos. Magandang araw sa ating lahat. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe